Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. God is good all the time. Come on, church. God is good all the time. God is good all the time. Yes, praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Coffee Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Kapag Thursday, 7:30 to 8:30 p.m. Ayan. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, Sis Lola, Sis Sharon, Sis Ruth. Praise the Lord. Salamat sa ating mga kapatid. Good evening sa iyo, Sis Ma and Brother Yuma. Amen. Amen. Ayan. Huwag natin kalimutan. Tayo ay maging part ng ating digital evangelist, no? Evangelism. Kaya sama-sama tayo na magbahagi ng salita ng ating Panginoon at pakahalap natin yan sa lahat ng dako, sa lahat ng mga kakilala natin, syempre. Amen yan. Good evening sa iyo, Sis Rialing Quaresma from China. Yes. Glory be to God. Hallelujah. Patuloy lang tayo sa ating gawain dito sa OPM, our online prayer meeting, from Monday to Friday, 7 to 8:30. Ayan, thank you, Lord. Glory be to God. Yes, yes. Ayan. Thank you, Jesus. Ayan. Mapagpalang gabi, Sis Beng. Ayan, mga Montoya family. Good evening sa iyo, Brother Steve Reynolds. Ayan. Hindi na siya from Indiana. From Philippines. Amen. Yes, yes. Patuloy lang tayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kapagpalang gabi, my name is Brother Eugene Espiritu. Ayan, tuloy lang tayo sa ating gawain. Monday to Friday. At pagdating mga kapatid ng linggo, no? Sama-sama tayo, no? Sa physical gatherings dito sa GIG Mall, Las Piñas. At bago ang lahat mga kapatid, siyempre tayo muna ay manalangin. Hindi tayo nagabay sa Panginoon. Thank you, Lord. Yes, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito at sa buong araw ng pagpapala na binigay mo sa amin, Panginoon. At kami ay nagagalak, Panginoon, dahil lagi ka nandyan. At lagi mo kami, Panginoon, pinupuspos ng pagpapala, ng pag-iingat, pagpapala sa aming mga kinakain, sa aming mga ginagawa, Lord. Kami iyong iniingatan sa pagbiyahe namin, Panginoon. Pagpasok at pag-uwi, Lord, nandyan pa rin ang iyong biyaya. At ang pagpapala na ito ay lagi mong binibigay sa amin, Panginoon. Kami nagpapasalamat, O Diyos, dahil kami ay naririto, Panginoon, na nagsasama-sama upang pagsaluhan at namnamin, Panginoon, ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa salitang ito, Lord, na ibabahagi mo, Panginoon, tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga sa aming buhay, Panginoon. Lord, makita ang pagbabago, makita ang bagong simula, Panginoon, ng aming pagbabago. At tulungan mo kami, Panginoon, na makapagpatuloy sa iyo, na hindi kami, Panginoon, kakalas, Panginoon, lalayo sa iyong presensya, Panginoon. Ngunit ito ang binibigay mo sa amin, Lord, na kami ay laging manampalataya at magtiwala sa iyo lamang. At hindi sa aming sarili, hindi sa mundong ito, hindi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, katagumpayan sa gawain ito dito sa OPM, Lord, at sa mga lahat ng gawain pa, Panginoon, palawigin mo, Lord, at tulungan mo kami, Panginoon, gamitin mo pang malakasan in Jesus' name
Salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Yes, yes! Glory be to God. Thank you, Lord! Ayan, sino ang mga kasama natin dito? Good evening, Brother J.S. Raro. Yes. Hallelujah. Ayan, sama-sama tayo mag-tag, mag-share. Good evening sa'yo, Sis Cheng, Brother Francis. Ayan. Thank you, Lord, from Lancaster. Marami pang iba, mga kapatid natin na sa iba-ibang bansa ay nagbabahagi rin ng salita ng Panginoon at dito lumalakas at lumalago ang ating pananampalataya na once na tayo ay laging nakakonekta sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo manghihina, hindi tayo mapapagod. Type mo dyan, Amen! Yes, praise the Lord! Glory be to God. Ayan, kayo magsawa mga kapatid. Good evening sa'yo, Sis Bel, Pastor Roban. Yes. Thank you, Lord. At happy birthday din niya pala ngayong August, no? Sa ating kapatid na si Brother Raymond Anbio and si Sis Kathleen Joy Ocampo. Happy birthday sa inyo. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. Ayan, patuloy lang tayo sa gawain at handa ko na tayo sa ating pag-awit, pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang ating kakantahin at aawitin hanggang muli. Ayan, another composition of Jesus Comfy Church, Cavite. Ayan, thank you, Lord. At salamat sa mga awiting ito at patuloy tayo, no, na bine-bless ng Panginoon at dito lalo tayo na i-inspired, no, sa mga awiting ito at lalo tayo nakakapagpatuloy kahit tayo man ay nakakaranas ng mga problema sa ating buhay, mga kakulangan. Patuloy lang. Awit lang tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Hanggang uli. Sasalamatan, sinabi mo
praise the Lord. Hanggang huli, no? Hanggang huli, kasama tayo ng ating Panginoon. At yan, salamat din sa ating mga worship, no? Worship team, worship ministry, kala Sis Joy, Brother Joey, and Sis Mel. Praise the Lord! Yes, salamat sa Panginoon. At yan, sabihin na natin kasama natin dito sa gawain. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, Brother Jonard, Mami A. Yes. Good evening sa iyo, mapagpalang gabi. Sis Ellen Escobar. Ayan, thank you, Lord. At kasama rin natin dito yung aking katrabaho dati, si Rosalie Ricafort. Praise the Lord. Bibig says, Sis Winnie, Sis Ruth Inolog, Brother Amado Guhel, Sis Nida Rosit. Ayan, bago ang lahat mga kapatid. Thank you, Lord. Bakit muna tayo ng tubig. Amen. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating audio. Yes, yes. Amen. At mga kapatid, nandito tayo pa rin sa Proverbs at nasa chapter 23 na tayo. At gusto kong ibahagi mga kapatid itong verse 19 to 21. Sabi rito, anak, maging matalino ka at pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasinggero at masiba sa pagkain. Ayan, napakasakit. At sabi rito, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Ayan, alam niyo yung mga kapatid na, alam niyo na dati na experience ko na rin na maging lasinggero, pero hindi maganda eh. Dito talagang parang lulustayin mo yung pera mo sa walang kabuluhang bagay at sisirain mo pa yung katawan mo, lalong-lalo na, no? Sabi rito yung masiba, sobra nga naman sa pagkain, parang wala ka ng pagpipigil sa sarili, kaya minsan lumalaki yung ating katawan, no? Sa pagiging masiba natin, at hindi gusto ng ating Panginoon na tayo ay ma-deform, no? Yung ating pangangatawan. Gusto ng Panginoon na lagi kang healthy. Ayan. Kaya mga kapatid, lagi tayong maging matalino. Isipin natin yung mga bagay na ano ba yung nakakabuti sa atin, at ito ba ay nakakapagbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Kaya kapatid, bago natin gawin yung mga bagay na yan, pag-isipan muna natin na maraming beses, no? At sabi nga ron, sapagkat kung hindi nila, no, titigilan yung mga ganung bagay, darating yung panahon na magdadamit sila ng basa. Parang syempre magkakaroon sila ng paghihirap, ayan, mga sakit. Ayan, darating sa buhay ng isang tao yan kung wala tayong pagpipigil sa sarili at hindi tayo marunong mag-isip ng mga bagay na dapat nating gawin, mga magagandang bagay. Thank you, Lord. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, sama-sama tayo sa gawain ito, sa pagtatag. Mga kapatid, ini-invite namin kayo na maging digital evangelist, no? Sa ganito pamamaraan, click-click lang, no, ng mga friends, mga loved ones. Alam niyo na magbibigay ito ng pagbabago sa kanila. Malay mo, ipuin sila ng Panginoon at walang imposible, mga kapatid, na darating yung time, no? Minsan kasi ang tao nagiging matigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos, kaya darating yung mga
problema. Pero hihingi sila ng tulong sa Diyos at gayon maririnig sila ng Diyos at tutulungan sila ng Panginoon, lalapit sila. At dito, yun na yung time, no, na kapag tinawag sila ng Panginoon at na-realize nila yung mga pagkakamali nila, gaya na dati na tayo rin ay maraming pagkakamali, mga kapatid. Dito tinuturuan tayo ng tama ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Good evening sa iyo, sis Eva Santiago. Thank you, Lord. Glory be to God. Ayan, huwag tayo magsawa, mga kapatid. Tag lang ng tag. Thank you, Jesus. Ayan. Salamat sa Panginoon. At yun nga, be part of our God's missions, no? Na be a digital evangelist. At announcement, mga kapatid, meron na tayong physical gathering every week. Alam nyo ba yun? Baka nahuhuli ka. Meron na tayo tuwing linggo. Dito lang yan sa GIG Mall. Around 11:30 in the morning. Ayan. At napaka-special itong darating na August 27 dahil dito, mga kapatid, meron tayong gaganaping concert, no? At ini-invite namin kayo nanonood, no? Kontakin nyo lang yung mga nag-invite sa inyo dyan at dito may experience nyo yung para kayo nasa concert talaga, no? Na ma-experience nyo yung pagsasayaw na dati makabundong sayaw pero ngayon maka-Diyos na, no? Nasayaw at inaalay nating yung sayaw na yon at yung mga awitin na yon para sa Panginoon, hindi para sa sarili, para sa mga makamundong bagay. Amen. Thank you, Jesus. And if you're ready, mga kapatid, let's open our Bible in Matthew chapter 23 verse 18 to 20. Ayan. Thank you, Lord. At mga kapatid, ini-invite din namin kayo sa mga small groups natin, no? Meron tayong mga online prayer meeting sa mga small groups dito. Ano ba pinag-uusapan doon? Yung paglago ng spiritual. Kung meron tayong mga problema at dito gusto nating ipanalangin, no, sa ating Panginoon, sama-sama meron tayong mga yung mga nananalangin sa mga prayer request na yan. Kaya dalangin natin na kung ikaw may prayer request, mga kapatid, huwag kang mahiya, no, na itag mo lang yung kaibigan mo na nag-invite sa'yo and then sasama natin yan sa mga prayer requests. Yun. Thank you, Lord, din sa ating mga prayer warriors. Praise to God. Yes, if you're ready, let's read the Word of God in Matthew 23 verse 18 to 20. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, Jesus came and told His disciples, I've been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We glorify your name, O Lord Jesus. Thank you, Father God, for this word you have given us, for this passage, Lord. And dalangin namin, Panginoon, na ito ay tumubo, lumago, magkaroon ng maraming bunga, makita ang mga pagbabago sa aming buhay, sa pagsasaliksik, Panginoon, ng iyong salita. At dito, Panginoon, itong yung direction na dapat naming tahakin. Ito yung salita na dapat naming alamin at unawain. Yung mga salita mo na nagbibigay buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang mga nakikinig na ito. At tulungan mo sila, Panginoon, sa paglalakbay sa kanilang buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng ligaya, Panginoon, at sa buhay na ito, Panginoon, ay yung bigay, Panginoon, ay ito'y pasasaganahin mo
Salamat sa iyo, O Diyos. Lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Ayan, welcome po mga kapatid sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. And kapag Thursday, ayan, 7:30 to 8:30 p.m. Glory be to God. Ayan, my name is Brother Euge Espiritu and I want to share this lesson to you. No? The title of this lesson, mga kapatid, is Participate in His Authority and Obey His Mission. No? Participate in His authority and obey His mission. At sabi nga ron, mga kapatid, in Matthew chapter 23, mga kapatid, yung napansin mo ba ron na there's a word mention yung authority, di ba? So, authority is very powerful, mga kapatid. At sino rito naka-experience na ng ganyang klaseng authority? Ayan. Paki-comment mo lang dyan kung ano yung mga authority na binigay sa'yo o pinagkatiwala sa'yo. At alam mo ba yun? Katulad ng pagkanta. No? Hindi yung pag gusto mong kumanta, makakakanta ka agad. Siyempre, dumadaan pa dyan sa screening at tinitignan pa lalo na kung kasama ka sa worship team. Siyempre, sasalain pa yan at titignan yung puso mo kung talaga bang ikaw ay nananampalataya at magpapatuloy ka na manampalataya. Although may mga pagkakataon din na baguhan pa lang, pero the Holy Spirit is speaking that yung person na yun is pwedeng pagkatiwalaan ng ganong klaseng authority. No? Sa pagsayaw, sa school, ayan, binigyan ka ng authority ng teacher mo. Ano ba yung authority na yan? Ayan, binigyan ka ng authority na magsulat, no, ng mga maiingay sa klase nyo. Ayan, nasulat ka ba ron? Dito, binigyan ka ng authority na yan. At dito, no, may pagkakataon ka na isulat yung pangalan ng laging nangungulit sa'yo, yung kaaway mo. Ayan. No, nakaganti ka na. Kaya, speaking of authority, mga kapatid, no, dito sa school, yon sa government, yan, pwedeng magkaroon tayo ng mga authority, bibigyan tayo ng presidente ng authority na ganito. No, mamamahala ka sa isang municipality. Ayan. At dito, or bibigyan ka ng isang project, no, na gagawin mo. At ikaw yung mamamahala nun. You have the authority and you have the ability to be a, what you call that, yung timon. No? Parang ikaw yung mamamahala na tinatawag. Kaya dito, mga kapatid, it's very simple that authority is something that yung may power, yung merong tinatawag na parang you have given that privileges, no, na pwede kang pagkatiwalaan. At dito, mga kapatid, maraming tao na okay lang sa kanila na yes, I want that kind of authority for whatever authority it is. No, minsan yung puso ng isang tao kapag nakarinig ng ganong klaseng authority, lalo na sa government, no, sa kumpanya, gustong-gusto ko 'yan, no? Pero meron din namang mga tao na ayaw ng ganong klaseng authority. Bakit kaya? Sapagkat dito, mga kapatid, yung authority is something na ito yung dadalhin mo na parang ito yung magiging minsan na pabigat sa'yo. Na parang may usual ka na routine, biglang may dumating sa'yo, ito, naka-assign sa ito so, in your perception, parang mahirap yata yun. No? Parang ayoko yata yun. May mga ganong tao na ayaw ng responsibility. No? Ayaw ng authority. Ayaw ng mabigyan ng dagdag, no, na gawain. At
Alam nyo ba na merong authority na binigay sa bawat isa sa atin? Ayan. Yes. Merong authority na binigay sa atin na nanggagaling mismo sa taas, no? Hindi yung in a certain person na katulad ng presidente, no? Katulad ng presidente sa company, sa gobyerno. Yun nga you have given that kind of authority. Paano kung sinabi sa'yo na eto, ikaw gagawin kitang ganyan, na mamamahala ka sa isang syudad, di ba? Syempre, iniisip mo merong kaakibat na in return na tinatawag. Syempre, yung mga tao gusto merong what is it for me na tinatawag, di ba? Syempre, bago mo gawin yun, no? Maghihirap ako diyan no? Bibigay ko yung effort ko diyan. No? What is it for me? So, dito mga kapatid, yung nag-uutos, yung pinakataas-taasan. No? Yung hindi lang presidente dito sa mundong to, pero yung tinatawag na King of King, tinatawag na the Lord of Lords, no? Yung nagbibigay sa'yo ng authority. So, ano ba yun? Ano bang gagawin mo ron? Will you accept that kind of authority? O, teka lang, pag-iisipan ko muna, baka mahirap yan. So, maraming ganyan. Maraming Kristiyano na tinatawag, parang nagdadalawang isip kung, si Lord pala nagbigay ng authority na yan. Siguro, pwedeng bukas na lang, o pwedeng sa makalawa na lang, no? Susundin ko si Lord. Pero, yun nga will you accept that kind of authority? At kung yung authority na tinatawag na yun is to make disciple of all nation, no? Nation. Napakabigat yata noon, brother. Huge nation. No? Buong bansa, buong bayan, buong tinatawag na buong mundo, no? Sasakupin mo. Para ka nang yung mga battle of yung sa mga gaming, no. Meron mga naglalaro ng mga ML, sasakupin niya yung mga yung territory ng ibang territory. Pero doon tatanggapin mo ba yung challenge na yun? Na kapag sinabi sa iyo ng ating Panginoon, okay, like for example, hindi directly si Lord na nagsabi, si Brother Huge o kaya yung kakilala mo na nagsiserve kay Lord. Uy, kapatid, bahagi mo naman si Lord, no, sa buhay mo, no. Kapag sinabing nation kasi mga kapatid, yun muna yung kung ano yung first thing na nasasakupan or nakakabilangan mo. Like family, no. We can consider that nation. Sapagkat dito walang family, walang matatawag na nation, di ba? At dito nagsisimula yon. Simula ka muna sa family. Magsimula ka muna sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo. Siyempre, doon, mga kakilala mo na yung mga yun parang hindi ka na mahirapan, no, na magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Kaya nga dun sa sinasabi sa Matthew 23, no, Jesus is telling us to make disciple of all nation, no. The word authority in Hebrew word, mga kapatid, sabi rito, samkut, no. Ikaw gusto kang isamkut ni Lord sa gawain niya, no. Na ikaw nakikinig, gusto kang isangkut ni Lord, no, na maging bahagi ng kanyang bayan, ng kanyang nation. Kaya ito yung problema mukhang mahirap yata. Pinapagawa mo, Brother Huge, mahirap yan. Ayoko ng ganyan, makikipag-usap ako, ibabahagi ko si Lord. No? Si Lord kaya yan. Si Lord na bahala dyan. Mga kapatid, hindi Gusto ni Lord, kung ikaw, kabahagi ka sa pamilya niya, nandun yung, like for example, sa isang family, di ba? Meron tayong mga kanya-kanyang assignment. Meron naglilinis, may nagwawalis, may nagugas ng pinggan, may naglalaba. So,
if you are part of that family, if you are part of that nation, mga kapatid, kailangan kabahagi ka rin sa tinatawag na pagbabahagi, no? Making the disciple. And making disciple means, no, parang binabahagi mo si Lord yung magandang balita na natuklasan mo at doon babahagi mo si Lord. Siyempre, nagkaroon ka ng pagbabago ron. Babahagi mo si Lord sa Kanya at siya rin naman, no? No, once na transform siya ng ating Panginoon, magbabahagi rin siya. Parang tinatawag na multi-level networking. Pero hindi ganun. At gusto lang ng Panginoon in terms dun sa gusto niya mangyari, mga kapatid, yung authority na to na pinagpala, no, sa atin, gustong ng Panginoon magamit natin yon sa mga mabubuting gawa, no? Yung kabutihan ng Panginoon. Ano ba yung kabutihan ng Panginoon na naranasan mo sa iyong buhay? At ito nga, problema kung ang presidente bigla nagutos sa'yo, ito, gawin mo to. No? Sunod ka kagad kasi presidente yun . Pero pag si Lord ang nag-utos sa'yo, Lord, bukas na lang. Marami pa akong ginagawa. No? Nagiging priority ba si Lord sa buhay mo? No? At yung presidente na nag-utos sa'yo or yung mas mataas, no, doon sa kumpanya nyo na nag-utos sa'yo, sino ba mas mataas? Si Lord ba o yung presidente na yon na tinatawag? Mga kapatid, dito maraming problema, no, na kinakaharap ang isang Kristiyano na kapag sinabi magbahagi ng salita o magbahagi ng magandang balita, dito parang ginagawa nating spare time, no? Kung gusto natin na magbahagi, doon lang tayo magbabahagi. Pero once na sinabi ng Panginoon directly, no, bahagian mo yung taong yan, no? Pwede kong magamit yan sa aking kaharian, no? Pagkakait mo ba sa Lord yung pagbabahagi na yon, na kabutihan na naranasan mo sa iyong buhay, mga pagpapala na nandito ka pa, buhay ka pa, malakas ka pa, kumakain ka 3 beses sa isang araw, no? Mga kapatid, let us examine, let us meditate kung tayo ay binibigyan ng authority na to na magbahagi, mga kapatid. Pero directly sa Panginoon na nag-uutos sa iyo ngayon na ibahagi mo salita niya sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya, mga kapatid, no, habang tayo ay malakas pa, ayan, habang tayo ay nakakatayo, nakakapaglakad, nakakatakbo pa, mga kapatid, bahagi mo salita ng Panginoon. Bahagi mo kabutihan ng Diyos. Bahagi mo si Kristo sa lahat ng tao, no? And I want to share to you these 7 things, no, mga kapatid, for us to be part of His Great Commission, natawag na Great Commission, so that our life will become more meaningful, so that our life will be more joyful. Ayan. Kaya dito, mga kapatid, when you experience the presence and the Holy Spirit, mga kapatid, sasabihin mo sa sarili mo na, Lord, gusto ko pa. No? Lord, wag mo muna akong kunin, magbabahagi pa ako. No? Naranasan mo yung kagandahan at yung banal na spirito, no, na nangungusap sa'yo palagi, na nagbibigay sa'yo ng paggabay palagi. So, let's just go back, no? Listen, this mission na tinatawag. Let us take the word mission. So, mission, ano ba yung mission? Mission impossible ba yan? No! It is mission possible. No? Walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya niyang gawin. And with God's missions, no, lahat yan magiging magkakaroon ng fulfillment, magkakaroon ng accomplishment, kapatid, no. Let us talk about the letter M in that mission.
Mold yourself after His teaching. Yes. Mold yourself after His teaching. Mga kapatid, sabihin mo, mukhang hindi ko kaya magbahagi, Brother Huge. No, hindi ko maalam dyan sa Bible na yan, mga kapatid. Mga kapatid, take a look at this in Exodus chapter 4 verse 10. Dito, sabi, do not lean your own understanding. Huwag kang magtiwala sa kakayahan mo. Dito sabi ni Moses, no? But Moses pleaded with the Lord, "Oh Lord, I am not very good with words. I never have been and I am not now." No, napaka-store. Para sinasabi mo, Lord, ayoko magbahagi Kahit kailan ako magbabahagi ng salita mo. No? Sabi pa rito, even though you have spoken to me, I get tongue-tied, no? Parang namamalipit. Ganun din ako na-experience kayo habang nagbabahagi ako na first time. So parang nabubulol, ayan. And kala ko parang gusto ko na rin dating mag-stop dun sa pagbabahagi, pero the Lord speak to me. The Lord spoke to me, no? Na I can use you. I will make you your territory large in 1 Corinthians chapter 4 verse 10. That is a wonderful verse. Kaya sabi pa rito in verse 11, mga kapatid, then the Lord asked Moses, no, who makes the person's mouth? Sino mo gumawa ng bibig mo? Who decides whether people speak or do not speak? No. Hear or do not hear, see or do not see. It is not I, the Lord. No? Siyempre, Panginoon lang. Buhay natin, no? Siya may gawa. Ang mundong to, siya may gawa. So, why do you afraid? Bakit ka natatakot na ibahagi yung salita ng ating Panginoon? Brother Yuchi, hindi ako maalamin sa mga scriptures, sa Bible. Mga kapatid, it's very simple na kapag may ginawa sa iyo magandang Panginoon, pwede mo yung ibahagi. Dito, bro, alam mo, ganun ginawa ni Lord sa akin Dito, tinanggal niya yung pag-iinom ko, tinanggal niya yung paninigarilyo ko, tinanggal niya yung pambababae ko, tinanggal niya yung pagsusugal ko. Is that a wonderful blessing, mga kapatid, na inilayo ka ng Panginoon doon sa mga makamundong bagay? At ayaw mo pa na ibahagi ang ating Panginoon sa mga gandang bagay na yon at napapabuti ang iyong pamilya, no, sa ginawa ng Panginoon sa iyo? And why don't you share the Word of God? Letter I, intentional relationship, no? Sabihin nyo, mukhang mahaba, nasa I ka pa lang. Intentional relationship, mga kapatid, ibig sabihin, when you say intentional, parang pagiging magkaibigan, paano ba binibuild up ang isang kaibigan? Paano ba binibuild up ang isang relationship? Siyempre, gagawa ka ng mga paraan, no? At kung inutos sa'yo ng pastor mo or inutos sa'yo ng brother or sister mo, kausapin mo siya, bahagian mo siya ng salita ng Panginoon, no? Dito, mga kapatid, make it intentional, no? Kaaway ko yan ba't ko babahagian ng salita ng Panginoon yan? No? At dito, mga kapatid, no, let us take aside those things, mga kapatid. Kung yun yung iniisip natin, dito hindi tayo makakapagpatuloy sa Panginoon. At make it intentional na kaibiganin mo siya. Make it intentional na mahalin mo siya. At gawin mo, mga kapatid, kung siya yung talagang ikaw yung nakasakit sa kanya, lapitan mo rin siya, no? Magkaroon kayo ng reconciliation, magkaayos kayo, mga kapatid. At paano ba nagbi-build up ang isang relationship? Siyempre, nandun yung pagsundo, nandun yung paghatid, di ba? Ganun din, no? Sunduin mo rin siya, ihatid mo rin siya, no? Pagsundo mo, dalhin mo siya sa bahay ng Panginoon,
ihatid mo siya sa bahay nila. Make it intentional. No? Ipag-bake mo. Ayan. No? Grabe naman, brother, yun. Pagbe-bake ko pa siya. And then, mga kapatid, alam nyo ba yun yung ating Panginoong Jesus? He make intentional. Individual. No? Sa akin, sa'yo. He make intentional. Bakit pa siya bumalik? Bakit ba siya bumaba rito sa mundo? Bakit ba siya nagkatawang tao? No? He make intentional. No? Para tayo ay magkaroon ng salvation. Sa pagmamahal niya ng ating Panginoon, that is intentional, mga kapatid. At kung tayo ay nakakaranas ng mga kapagatian na wala ng mahal sa buhay, He make intentional, kapatid. Kaya, God make intentional. No? Gusto ng Panginoon na maranasan mo yung kabutihan niya. Kaya, babahagi mo ba yung Panginoon kung meron ba siyang pangit or ipagkakait mo ba na magbahagi, no, ng salita ng Panginoon? Kung may mga kabutihan ba siyang ginagawa? Siyempre, babahagi ko siya. Dahil dito, pinapakita mo na intentional din yung in return mo sa Kanya. Katulad ng sa company, yan, may nagpakain. Yung katrabaho mo, hindi nakaamoy ng pagkain. Siyempre, ganun din. Ibabalita mo rin sa kanya, uy, may pagkain dun. So, ganun din. Make it intentional. At letter S, stay on God's presence. No? When you share the Word of God, when you share Jesus to other people, mga kapatid, kasama mo ang Panginoon . And I have experienced that many times kapag nagbabahagi ako sa mga kamag-anak ko, sa mga kamag-anak ng wife ko. Dito, even other people's, no? Sabi ko, Lord, paano ko babahagian ito? And lapitan mo lang siya, sabi sa akin. And then, later on, dito, marirealize mo na parang hindi ikaw yung nagsasalita. And kasama mo ang Holy Spirit, siya yung naggagabay sa'yo. And gusto ng Panginoon na mag-focus ka lang sa Kanya. Stay on God's presence. Na wag mong iisipin na, Lord, doon ka lang wag kang lalapit sa akin. Kaya ko magbahagi. Kaya ko to. Idadalin ko siya sa church. No? So, hindi ganoon, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Do not disregard the Holy Spirit because the Holy Spirit will teach us, will guide us, will give us ability to speak. And katulad sa pagbabahagi ng salita dito sa OPM, each and every one of us, no, inspired by the Holy Spirit. Kasama natin ang ating Panginoon. Letter S, share your experience. Ayun na nga, share your experience. Whatever experience is, mga kapatid, kailangan mo yung ibahagi sa ibang tao. Kailangan mong ibahagi yung kabutihan na naranasan mo, na ginawa ng ating Panginoon sa iyo, no? Huwag ka maging tomahawk na tinatawag. Yung tomahawk, mga kapatid, toma lang ng toma. Alam mo yung pagka lasigero, toma lang ng toma, tapos huwak ng huwak. No? Gusto ng ating Panginoon, ibahagi mo yun, no? Na kapag may mga bagay, no, na tayo nararanasan, yun nga, kailangan natin ibahagi yung experience na yun. Hindi mahirap magbahagi ng kabutihan ng Panginoon at hindi mo kailangan na saliksikin mabuti, no, na kailangan ko pa muna pag-aralan yung Bible bago ako magbahagi. Hindi, kapatid. With those simple experience, that is also a big wonderful experience. Pero dito, mga kapatid, mababahagi mo na siya no, sa iyong mga katrabaho at kung sino pa, no. At dalangin natin, this will not become a barrier, no, na
Lord, diyan ka lang Mag-share ako kung gusto ko. No? Magbabahagi ako kung nafe-feel ko. No? That's not making disciple. No? At that's not sharing the Word of God. Gusto ng Panginoon na when you experience that wonderful gift, mga kapatid, dito, si Lord na ang bahala. Si Lord na ang gagabay sa atin. Share it to others, no? At share your experience. Letter I, interact with non-Christians, no? At maraming experience din mga ginagawa natin. Lumalabas tayo, nakikipag-usap tayo, nagbibigay tayo ng flyers. At dito, merong mga bagay, may mga activities tayong ginagawa, no? At dito, yung mga nakakausap natin, no? Like for examples, meron tayong gatherings dito, nagkakamayan nga tayo yung pagkakinakanta natin yung kamusta ka, di ba? So, hindi natin kilala yun. We need to interact with those non-Christians. No? Hindi pa yan Kristiyano, hindi pa yan masyadong malalim yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya kailangan, sabi nga ron, intentional, at yung pangalawang I, we need to interact with them. No? Dapat continuous yung alam mo yun, kapag nag-aaral ka mag-bike, kailangan continuous yung pagpa-practice mo, na kailangan continuous na ma-balance mo yung bike. So, ganun din, no? Interact with them. Interact dun sa mga tao na hindi pa, no, nakakakilala or nadala lang doon or nakikipag-church hopping lang. Merong gagawin at gagawin ang Panginoon. Gagawa sa iyo ang Panginoon ng mga bagay na sasabihin mo, Lord, ang galing mo. Lord, ikaw to. No? Hindi ako to Ikaw yan, Lord. So, sa mga bagay na ngayon, na gano'n, no, nagpapatuloy yung tao na yon at naniniwala at nananampalataya kasi nakikita sa buhay mo. No? So, letter O, obey God's commands. Lagi nating isipin na paano ba tayo makakasunod, no? Kaya nga nilabas yung mga commandments na yan kasi pinapakita ng ating Panginoon na tayo ay makasalanan, na tayo ay nagkamali, pero God is a loving God, no? Hindi niya kinukondem agad yung tao, no? Kapag ang tao mabilis mag-judge Pero sinasabi ng Panginoon, no, huwag ka muna mag-judge, no? Magpatuloy ka lang sa akin. Sundin mo lang muna yung inuutos ko sa iyo. Huwag ka munang tumingin sa iba. Huwag mo munang tingnan yung ka-churchmate mo, no? Sundin mo lang muna ang Panginoon. At mga kapatid, letter N, never forget God has given you authority, no? Huwag mo kakalimutan na meron tayong mission, na meron tayong authority na binigay ng Panginoon. That is discipling someone. No? At kausapin mo siya. Bahagian mo siya. No? The mere fact, we have the privileges, we have the advantages, mga kapatid, once you experience the holy presence of God, nagpapatuloy ka. And mga kapatid dito, masasabi mo, Lord, thank you for giving me that privilege, no? Na magbahagi ng salita ng Panginoon, na ibahagi ka sa mga mahal ko sa buhay. And mga kapatid, isipin mo to, na yung buhay natin may purpose, no? May purpose yan, kapatid. Gusto ng Panginoon na gamitin yan. Kung anumang talent, abilities, no, na meron ka, mga kapatid, gustong gamitin niya ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Kaya dito, mga kapatid, do not be afraid, no? Huwag tayong mabahala, huwag tayong mag-alinlangan na kasama ba natin ang Diyos, no? Kapag tayo ay nagbabahagi, kasama mo ang Diyos. Kaya gusto ng ating Panginoon
malaman mo at maintindihan mo that you have that kind of authority. Binigay ng Panginoon yung authority na yun. Sabi doon, mold yourself after His teaching, intentional relationship with your co-workers, with your loved ones, stay on God's presence, share your experiences, interact with non-Christians, obey God's commands, and letter N, never forget that God has given you the authority. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Mga kapatid, in Exodus chapter 4 verse 12, Yahweh told Moses, mga kapatid, sinabi ni Yahweh to, now, go. No? Sabihin mo sa kasama mo, sabihin mo sa sarili mo, now go. No? I will be with you as you speak, and I will instruct you in what you say. Ano man ang inuutos sa'yo ng Panginoon, mga kapatid, gawin mo yan. Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niyang iiwan. Kaya nga yung mission ng Jesus Comfy is to take people to Jesus Christ and win them to be part of His household. No? Maging part, no, ng kanyang bayan, ng kanyang nation. And form them to the Word, into the full stature of Christ, and nurture them for their work in the church in order to worship and bring glory to God's. Amen. Praise the Lord. In Matthew 23, mga kapatid, sabi rito, go! The Spirit is ready, mga kapatid. Yung Espiritu, handang-handa na. Kaya sabi ng Panginoon, bahagi ka na, magbahagi ka na. And make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Participate in His authority and obey His mission. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful message. And we prayed, Lord, na ito'y tumanim, Panginoon, sa aming puso. At tulungan mo kami, Panginoon, maintindihan ang iyong salita. Na tulungan mo kami, Lord, na mas lalo pa magsaliksik ng iyong salita. Sa Biblia, Panginoon, tulungan mo kami araw-araw, Lord. Huwag namin kalimutan na magbuklat at unawain ang iyong mga salita. Lord, Ikaw lang magbibigay ng unawa. Ikaw lang magbibigay ng karunungan. Hindi sa aming karunungan, Panginoon, kundi sa iyo. Maraming salamat po. Kapatid, kung ikaw ay nagkakaroon ng mga pagsuway sa ating Panginoon na na-experience mo na parang bukas ko na lang siya ibabahagi or sa makalawa na lang or sa isang taon na lang, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Thank you, Lord. Praise God. In Jesus' name. Glory be to God. Amen. If you have follow that prayer, mga kapatid, congratulations. Pinatawad ka na ng ating Panginoon at gusto ng Panginoon na makapagpatuloy ka. Gusto ng Panginoon na magamit ka at magamit ka para sa kanyang kariyan, magbahagi, be a digital evangelist, bahagi mo yung mga karanasan mo na ginawa sa iyo ng Panginoon. At dito, mga kapatid, you will be a disciple of Jesus Christ. Amen. Praise God. Kaya, salamat sa Panginoon. One more time, let us pray. Heavenly Father, we thank you.
We worship you, Father God. We bless you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. At salamat sa mga pagpapala. Lord, babahagi ka na namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Itatag na namin sila, Panginoon, sa lahat ng mga gawain, Panginoon. Lord, susunod ako sa iyong mga utos. Salamat po, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po yung mga nakikinig, sumusubaybay ng gawain ito. At sa mga ibang gawain, Lord, na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Maging mga nagbi-business, nagtatrabaho, nag-aaral, Panginoon. Help them, Lord, with their financial needs. Make them prosperous, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. At mga kapatid namin, Panginoon, na nakaiga, nakaratay, Panginoon, dahil sa iba't ibang klaseng sakit, Panginoon, Lord. Anumang sakit na ito, Panginoon, tuberculosis, leukemia, cancer, sakit sa puso, high blood, Lord, in the name of Jesus, sinasaway namin ito sa makapangyarihan mong pangalan. Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang may kakayahan na magpagaling. Sila'y nananampalataya na sila'y gagaling. At ngayon pa lang, Panginoon, ay pinapagaling na sila. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Cleanse us, Lord Jesus. Lahat ng mga karumihan, Panginoon, namin, Panginoon, mga maling gawa, in the name of Jesus, Lord, linisin mo po, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang kami makapagpatuloy sa iyong gawain. Maraming salamat po, Panginoon. Kabutihan mo, Lord, tinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan. Sa ilang kami, Panginoon, mananangan. Salamat po, Panginoong Hesus. Dinadakila, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Lahat ng ito ay aming tinataas sa ilamang Ama. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Yes, salamat sa Panginoon. At ayan, tapos na po ang ating gawain dito sa OPM. Ayan, our online prayer meeting Monday to Friday. Ayan. At na-bless ka ba, kapatid? Sumabay ka ba sa ating gawain, sa panalangin, sa pagkanta, sa ating Panginoon? At binibigay mo na ba ang iyong buhay, no, para sa Panginoon? If your answer is yes, congratulations, mga kapatid. You are part of His nation. Kaya, salamat sa Panginoon. At kung sumubay ka, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings, and the Lord of Lords. God bless you all. See you next week. Glory be to God.